Walang balak humingi ng tawad si late Representative Richard Gomez kasunod ng pambabatok niya sa presidente ng Philippine Fencing Association na si Rene Gacuma. Ang katwiran ni Gomez, may pinapaboran umano ang PFA at mga coach na hindi paglaruin ang player na mula Ormoc. Ay naman kay Gacuma, hindi pinaglaro sa individual event ang naturang player dahil marami raw siyang hindi sinunod. Saksi si Jonathan Andal. Naglalakad at nag-uusap lang ang grupong yan sa gitna ng fencing competition ng Southeast Asian Games na ginanap sa Fashion Island sa Thailand. Pero maya-maya, bigla na lang binatukan ng nakaitim ang lalaking nakasuot ng blue jacket at nakakap na naglalakad sa harap niya. Napahawak siya sa ulo at naglakad palayo. Ang lalaking nambatok si late Representative Richard Gomez na bahagi ng Shotgun Skit and Chap Team at tatay ni Jeliana Gomez na kabilang sa SEA Games fencing team ng Pilipinas. Ang binatukan si Rene Gacuma, presidente ng Philippine Fencing Association. Nakatayo ko, pinapanood ko yung laro eh. Tapos lumapit sila sa akin. Tapos nung kinakausap ko na sila, tumalikod eh. Lalapit siya, makikipag-usap ko siya, tatalikuran mo ako, bastos ka talaga. Talagang tinamaan. Aminin ko, talagang nagagalit ako, naiinis sa decision na ginawa nila. Ayon kay Gomez, may favoritism ang PFA at mga coach nang hindi paglaruin ng player na mula Ormoc at nagtatop sa rankings. Pinalit daw rito ang isa pang player na hindi taga-Ormoc. Tinanggal nila yung player namin as an individual player, and then pinalitan nila. Ang akin kasi dito, nag-qualify yung bata. Nag-qualify siya. Sa lahat ng qualifying events ng fencing, sumali yan, nag-number 1. Hindi nila tinatalo, nahihirapan sila dyan. And then, bibigyan nila ng rason na hindi raw nagte-training, hindi raw nagpapakita. Sabi ko, how sure are you? Kasi taga-Ormoc yan. Pero ayon kay Gacuma, hindi pinaglaro sa individual event ang sinasabing player ni Gomez dahil marami raw itong hindi sinunod base sa desisyon ng coaching staff. Lagi raw siyang wala sa mga training at hindi rin daw sumama sa mga ginastosan ng pamahalaan na training abroad. We are supposed to build character. Compliance is huge. And even though they're talented, all right, but non-compliant to the behavior of what is expected of them, who are athletes of the Philippine Sports Commission, government is supporting them. Nakapaglaro naman ang player sa team event at nagkamit ng bronze medal kanina. Matapos ang insidente, nagsumite ng incident report si Gacuma sa head ng Philippine delegation sa SEA Games. Hindi raw siya makapaniwala sa ginawa ni Gomez na isa ring fencer noon, tatay ng fencer at isang kongresista. Hindi lang daw siya sinaktan, pinagsalitaan din daw siya ng masama, minura at pinagbantaan pa ni Gomez. Give me the authority to replace the athlete. He squeezed my hand really hard. He stepped heavily on my left foot, like I couldn't move. I see him approaching me. He cupped my jawline, here, squeeze it really hard. HR ka lang, hindi mo alam ang ibig sabihin na maging atleta. And then he said, alam ko saan ka nakatira. Pero wala raw balak si Gomez na humingi ng tawad. Wala rin daw balak magpatawad si Gacuma. Not say sorry dahil mali yung ginawa nila. Everybody has the right to complain. Di hayaan mo siya mag-complain. I'm a player here and an officer of the Sports Association. Hindi ako congressman dito. Pag galit ko sa kanya, hindi ako bilang congressman. Nagalit ako sa kanya bilang atleta. I was attacked, I was antagonized, I was assaulted, verbally abused and insulted. I will never accept an apology. Para sa GMA Integrated News, ako po si Jonathan Andal, ang inyong saksi.